po si Trinidad Aroma, nakatira sa Dasmariñas, Cavite, 60 years old po. Dati po kasing taga Makati ako. Yung asawa ko dito na sa Cavite. Ngayon po, dati akong trainer sa mga nag-a-abroad ako ng Japan. Ang nangyari po, may anak akong disabled. So, mamimili lang ako kung anak o yung karir. So, ang pinili ko, yung anak. Kasi hindi kaya ng asawa ko. Nakarating kami rito sa Cavite. Nagtindahan ako. Hindi kaya ng tindahan. Ang ginawa ko, tumingin-tingin ako sa palengke. Una ang ginawa ko, doormat. Naglalalala ako. Mahirap gawin. Tapos ang ginawa ko, nagbasahang bilog ako. Kasi wala akong makina eh. Nagsalansan lang muna ako. Bumili ako ng per kilo. Tapos, may kakilala akong mananahi. Nagbabayad na lang ako sa kanya per bundle, 5 pesos. Makatulong din ako sa ibang tao. Hanggang sa nakita ako ng kapatid ko, tinulungan ako. Binalahan ako ng makina. Pag binigyan ako ng kapatid ko ng 200 pesos, 500 pesos, pagkakasyahin ko yun sa 5 araw. Umaga, bibilihin ko siya, tatlihin ko siya maghapon. Kinabukasan, ibebenta ko siya. Tapos, bibili ako ng pampuhunan. Maglalagay na naman ako para sa pagkain namin sa 2 araw. Ganun yung ginagawa ko. Nung una, mga 10 bundle. May binabaksakan ako talaga. Kinukuha na lahat talaga ng gawa ko. Kasi binibenta rin nila yun eh. Kailangan yung gawa mo maayos. Kasi kung hindi mo iaayos, hindi rin nila maibibenta. Inoperan ako nung binabaksakan namin. Ang ginawa niya, gawa ka din ng potholder. Nung una, syempre, mangangapa ka kasi hindi mo alam paano mo gagawin eh. Pero bandang huli, matututo ka din. Ang iniisip ko noon, paano ko bubuhayin yung pamilya ko? Ganun pa man, kailangan mo pa rin magsikap. Kasi wala namang magbibigay sa iyo eh. Ikaw ang kailangan gumawa. Wala ka namang aasahan. Kailangan ko lang nung manalig lang ako sa Diyos na kaya ko to. Pag gusto mong kumita, magsisikap ka. Magtitiis ka rin sa hirap. So ang ginawa ko, pinag-aralan ko hanggang sa matuto ako. 2 yung anak ko. Isang disabled, tsaka isang anak kong babae. Pinagsikapan kong makatapos siya, makapag-aral. Dahil hindi naman lahat ng needs mo ibibigay, may tutulong sa iyo eh. Ang kailangan mo lang gawin, pagsikapan mo. Dahil may mga kailangan sa school. Siyempre, kung ano yung benta mo, kung ano yung kinikita mo, may tutulong mo rin sa kanya. Sa pamamagitan ng pagbabasahan ko. Nakagraduate siya ng computer science. Pagising ko sa umaga, nag-aasikaso na yung asawa ko magluto. Ako naman, aasikasuhin ko yung apo ko, pakakainin ko, lilinisan ko. And then, magtatahi na ako. Habang nagbabantay ako sa apo ko, nananahi ako. Ngayon, pag nakatapos na ako, nakapag-ipon na ako, siguro sa loob ng 1 linggo, naibibenta ko na siya. Siyempre, yung panggastos sa pang-araw-araw, saan mo hahagilapin yun? Kung hindi kami magtutulong ang mag-ina, pati ng asawa ko, at tulong ng pagbabasahan ko, manalig ka lang sa Diyos. Magdasal ka na laging malakas yung katawan mo. Lahat ng problema naman, nakukuha sa pananalig. Magdadasal ka lang. Pagkatapos, magsikap ka. Kasi wala namang mangyayari sa'yo pag di ka nagsikap. Hanggat nabubuhay tayo, kailangan nating kumilos. Hindi tayo maging pabigat sa pamilya natin. Sa ating mga kababaihan na nagsisikap mabuhay, nagsisikap para sa mga anak, huwag tayong mawawalan ng pag-asa, tibay ng loob, pananalig sa Diyos. At lakipan natin ng dasal para po sa ganun, mabuhay po tayo ng maayos. Laban lang.